Sabi nila, masamang tao ka raw. Sabi nila, marami ka raw pinatay. Sabi nila, dapat ka raw maparusahan. Kung totoo man ang sinasabi nila o hindi, ay hindi ko nalalaman yun. Isang bagay lang ang nalalaman ko. Nung panahon ikaw ay presidente, tumahimik talaga ang kapaligiran. Tapos, nawala talaga yung mga adik. Bago ka kasi naging presidente, sandamakmak ang adik sa paligid. Pero nung mapaupo ka, talagang natakot sila at nawala ang pangamba ng mga tao sa kapaligiran. Tapos bilang OFW, ginawa mong 10 taon ang validity ng passport ng Siemens Buch. Kasama na rin ang driver's license. At kung lately, nag-10 taon na rin ang validity ng US visa bilang OFW. Hindi maaaring hindi kita papasalamatan. Gayunpaman, alam kong hindi ka perpekto, Tatay Digong. Ang pananaw ko pa rin sa buhay. Kahit sino pang maupo, kung wala siyang takot sa Diyos, hindi pa rin magiging napakabuti ng bansang Pilipinas. Nandito tayo sa bansa natin maraming suliranin. Pero dapat sa isa o sa Diyos lang tayo manangan. Ang pananaw ko sa buhay, ang harapat dapat lang kung talagang gusto natin na maging perpekto o talagang almost perfect. Ang bansa natin, piliin natin yung tao may takot sa Diyos. Kasi yung may takot sa Diyos, kaya may nakakakita sa kanya o wala, hindi siya gagawa na masama. Pag nakahawak siya ng maraming pera, di niya tunanakawin dahil alam niyang may Diyos na nakakakita sa kanya at magpaparusa sa kanya pag gumawa siya ng masama. Yun ang siyang karapat-dapat maupo. Kaya nga lamang ay nandito tayo sa sanlibutan na maraming pandaraya at lubhang napakarami ng masasama na sumisikil sa mga taong gustong magpakabuti. So, yun na lang ang panalangin natin sa ating bayan. Hang magkaroon ng tao ng Diyos na mamumuno sa atin. So, all in all, ginawa ko ang painting na ito para sa iyo, Tatay Digong, dahil gusto itang pasalamatan. Nakaranas kami ng isang bagay na